Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha ng ating Panginoong Diyos kung saan naroroon ang ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers. Yes, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Litangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 494 ng Ride On Ministry, July 4, 2021, para sa ating Sunday Divine Worship Service and Holy Communion. Ika-6 na Sunday after Pentecost, mga ka-ride on sa Panginoon. Yes, ang ride on ng ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, Ikaw ang siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Pinaglalagakan namin ng aming papuri, pagsamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord, marapatin mo, Panginoon, ng araw na ito ng pananambahan ng lahat ng mga Christian churches all over the world. Kung saan ay titinggig ang mga lingkod mo na mangunguna, mga mensahero at lahat, O Diyos, ng mga kakasangkapanin sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo lahat, O Diyos. Sila na nasa loob ng kanilang mga churches at gayon din sa mga ganitong kaparaanan ng pagsamba. Umasa kami, O Diyos, na pagpalain at pangunahan po lahat po ng Christian worshipers sa iyo sa araw na ito. Pagpalain lahat po ng mga church workers at gayon din ng mga lay officers and leaders. Umasa kami, Panginoon, bagong karanasan at hamon aming mabatid mula sa inyo, O Diyos, lalo tigit na kung saan ipagdiriwang namin at tanggapin muli ang sakramento ng banal na hapunan. Dulutan mo kami, Panginoon, ng gabay ng iyong Santong Espiritu at mahayag ka sa amin, Panginoong Diyos. Dulutan mo rin kami ng maayos na internet at signal. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Come in your own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Oh, let thy sweet healing power touch me and make me whole. Tayo po ay magsilapit sa banal na pangalan ng ating Panginoon Kristo.
na kung ano man ang ating mga nagawang mga pagkukulang laban sa Kanya at gayon din sa ating kapwa at gayon din sa ating mga sarili, napapanahon upang sa ganon ay ating pong pagsisihan lahat ito. Hilingin ang Kanyang pagpapatawad at paglilinis. At gayon din ang tayo'y malubos sa banal niyang presensya. Manalangin po tayo ng mataimtim at matahimik. Sa pangalan ng Jesucristo, itong aming panalangin pagsisisi. Kasama, Panginoong Diyos, ang aming pagpapasalamat sa iyong pagpapatawad at paglilinis. Sa tanging pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Search me, O God, and I know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Yes, purihin po natin ang Panginoon at sa ating pong sagutang pagbasa, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo ay masusumpungan po natin doon sa awit kabanatang 48 sa mga talatang 1 hanggang 14. At ang ating magiging kasagutan, yes, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, ay ikaw ang aming Diyos, patnubayan at iligtas mo kami lagi. Ikaw ang aming Diyos, patnubayan at iligtas mo kami lagi. Yan po ang magiging kasagutan natin sa ating responsive readings. Dakila si Yahweh dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal, ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod, bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukog. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang ating kasagutan, ikaw ang aming Diyos, patnubayan at iligtas mo kami lagi. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat ng ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Ang ating kasagutan,
Ikaw ang aming Diyos, patnubayan at iligtas mo kami lagi. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na si Yahweh makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman ng ating kasagutan. Ikaw ang Diyos, patnubayan at iligtas mo kami lagi. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man sa buong daigdigang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Kayong taga-Siyon dapat na magalak, at ang buong Juda ay magdiwang na lahat dahilan kay Yahweh sa hatol niyang tumpak. Ang ating katugunan, ikaw ang aming Diyos, patnubayan at iligtas mo kami lagi. Ang buong palibot ng Siyon, lakarin ng lahat ng tore ay bilangin. Ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nito'y iyong siyasatin, upang sa susunod na lahi isasaysay, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay, ang katugunan natin. Ikaw ang aming Diyos, patnubayan, iligtas mo kami lagi. At gayon ang ating karagdagang sagutan. O aming Ama at aming Diyos, mamasdan mo ang kalagayan po ng bansang Pilipinas at gayon din ang lahat ng bansa sa patuloy na laban sa COVID-19. Inaasahan namin, Panginoon, na sa gitna ng maraming nagkakasakit, ngunit marami ding gumagaling, may mga namamatay. O Diyos, itinataas namin ang iyong banal na pangalan. Umaasa kami, Panginoon, sa tagumpay na malalagpasan po namin. Ang katugunan, ikaw ang aming Diyos, patnubayan, ligtas mo kami lagi. Gayon din, O Diyos, bundok na iyong nilikha, diyan sa bandang Batangas, malapit sa Tagaytay, Cavite, na kung saan, O Ama, ay may mga lumikas na kababayan namin. Dahil po sa muling pag-alboroto at pagputok ng bundok Taal, at umasa kami, Panginoon, ng iyong kalinga pagliligtas, proteksyon sa mga kababayan namin malapit sa dakong iyan na inyo pong ipagkaloob. Ang ating katugunan, ikaw ang aming Diyos, patnubayan at iligtas mo kami lagi. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes. Amen sa ating Panginoon, at tunay nga naman napakabuti ang ating Panginoon, at tayo po ay umawit muli. Kung meron po kayong imnaryo, yes, buksan ninyo ang inyong imnaryo, o dili kaya ay ang inyong cellphone. Kung meron pa kayong cellphone, edi buksan ninyo upang makita nyo, i-search nyo itong yes, awit na Holy, 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 yes, Lord God Almighty, at awitin po natin yan ng taos-puso.
God Almighty. Early in the morning our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim, tolling down before Thee, which were 10 are 10, evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide Thee, through the eye of sinful man Thy glory may not see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all Thy works shall praise Thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Yes, amen sa ating Panginoon, at tayo po ay dumako sa ating pagbubulay-bulay, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Yes, ang ating pong matatalakay sa pagkakataon na ito ay base po sa leksyonaryo natin sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, kabanatang 6, sa mga talatang 1 hanggang 13. At ganito po ang mababasa natin. Yes, basahin po natin ang sinasabi diyan. Niyo pong buklatin ang inyong Biblia. Kung meron kayong Biblia, kung wala naman kayong Biblia, ay hindi ko na po kasalanan yan. Ano po? Pwede kayong bumili. Kung wala naman kay Biblia, ay pwede po kayong padalhan ng Tagalog Bible na kopya, Old and New Testament. At gayon din na mayroong kasamang dalawang materials for Bible study. Yes. One for a beginner and the other one material is for a follow-up, mga ka-ride-on sa Panginoon. Yes, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina, Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat.
liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Tinawag niya ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. At pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anumang maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan. Ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapa. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan, mga karaydon sa Panginoon. Yes. Ang ating pong tatalakayin, kasangkapanin na tayo ng Diyos o kasangkapanin tayo ng Panginoon Jesus upang maraming kumilala at tumanggap sa Kanya. Yes, yan ho ang ating pong pag-uusapan. Ngayon dito sa pinaka-passage na ito, ang naging issue diyan, lalo na mula talatang 1 hanggang 6, ang di pagkilala kay Jesus na taga sa Nazareth. Yes, ang pinaka-venue dito ngayon ay si Jesus and with his 12 disciples nandun sa Nazareth, na kung saan si Jesus ay taga roon. Yes, yan po ang context nito. Pero bago ito sila napalaot diyan, ay nangyari muna ang mga ministeryo, mga pagtuturo, pangangaral, pagpapagaling, o anumang ginampanan ni Jesus bago itong event na ito. Pero ang pinaka-sinundan dito, mga karaydon sa ating Panginoon, ay yung binuhay ni Jesus. Sino ang kanyang binuhay? Ang anak ni Jairo. At pinagaling din ng isang babae. Yes, yan po ang sinundan ng event na ito. Na kung saan ay, yun naman ay chapter 5 ng Ebanghelyo ng Marcos sa mga talatang 21 hanggang 43. Yes. Ibig sabihin nun ay patuloy na nakikilala.
Patuloy na lumalawak ang bukirin ng ating Panginoong Hesukristo, at yan ay kailanman ay hindi ho mapipigilan. At yan ay totoong nangyari sa kasaysayan magpahanggang sa ngayon, patuloy po na nangyayari. Kaya dito ay kung merong isang napakalungkot, kahit sa atin, bilang tao o bilang bahagi ng pamilya, lalo na sa konteksto ng pamilya, na kung saan ay hindi tayo matanggap ng mga kapamilya natin. O kaya hindi tayo pinapansin ng maliban pa sa ating pamilya mismo, kamag-anak. O sino mamang kakilala natin o kaya mga naging kaklase natin. O mga nakadaupang palad natin sa nakalipas na panahon, lalo na po kung sila po mismo ay sarili natin mga kababayan. Yes. Di ho ba masakit yun na hindi ka pansinin, hindi ka kilalanin? Yes. Yan ho ay nangyari sa buhay ni Jesus. At yan ang sinasabi dito sa pinaka-passage natin. Kaya nga dito ho ay merong 5 katanungan. Yes, 5 katanungan na kung saan ay sumulpot diyan sa pinaka-context mula doon sa nilisan na dako ni na Jesus at ang kanyang 12 disciples, na kung saan mismo ang kanilang tinungo ay mismong sariling bayan ni Jesus, ang Nazaret. Yes, Nazaret na kung saan ay siya po ay lumaki. Nazaret na kung saan ay talaga naman na bahagi ng kanyang buhay, biological life. Ngayon, nangyari ito sa panahon na kung saan ay Sabbath day, araw po ng pamamahinga. Araw ng pamahinga na kung saan naman inilaan ni Jesus ang pagtuturo doon sa sinagoga. Kung merong ginampanan si Jesus na mahalaga ay ang pagtuturo. Maliban sa preaching, maliban sa kanyang pagpapagaling, maliban sa mga pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, at maliban sa mga binuhay niya mula sa patay at sa mga gumaling mula sa karamdaman, at gayon din sa kanyang mga ginawa na visitation, missionary works, sa kanyang kapanahunan, mga ka-ride-on sa Panginoon. Pero napaka-importante po itong the ministry of teaching, which is one of the ministries also of the church. Kaya nga sa church, every Sunday, merong Sunday school para sa mga bata, merong Sunday school para sa mga kabataan, merong Sunday school para sa mga adults. At gayon din na liban pa yan ay meron pang mga pagtuturong Bible study beyond the church. Sa mga kaanib, sa mga outreaches, sa mga mission. Pagtuturo na kung saan ay hindi lamang yung nagtuturo ang
nagsasalita lagi, kundi merong participation ng mga nakikinig. Yes. Bahaginan ng mga natututunan. Bahaginan ng mga natutuklasan sa mga inaaral. Batay doon kung ano ang ating namamasdan, kung ano ang ating naobserbahan sa ibabaw at lalim ng mga pinapag-aralan. At gayon din na kung saan tinutulungan tayo ng tagapagturo, na kung saan nilalagay tayo doon sa konteksto na kung saan ay mahihimay-himay natin kung ano ba ang mga nasa ibabaw niyan, ano ba yung nasa gitna, nasa ilalim niya, ano ba yung nasa paligid, ano ba yung mga nasa gilid na sinasabi. Nalalaman natin ang mga biblical characters, nalalaman natin kung anong context yan, nalalaman natin kung ano yung mga dapat na maobserbahan. Bago dumatal doon sa punto de vista na napakahalaga din ang usapin ng interpretation. Kung ano ang ibig sabihin yung naobserbahan. Kung ano ang ibig sabihin ng bawat nakita natin. At gayon din kung ano yung ipinaparating na aral sa nag-aaral at gayon din sa kontekstong kanyang kinabibilangan at gayon din sa nangyayari sa kanyang kapaligiran at gayon din sa mas malawak pa na konteksto ng kanyang buhay bilang kabahagi ng komunidad at gayon din ng lipunan at mundo na kanyang ginagalawan. At gayon din na kung saan sa pag-aaral ng banal na kasulatan on the matter of observing or observation and interpretation, so many questions na sumusulpot na kung saan ang nagtuturo ay nagsisilbing facilitator to facilitate everything underneath at maging sa ibabaw nito at lahat para magiging substantive, essential, vital at makatutulong ang mga inaaral. At gayon din na kung saan na pagkatapos natin pong ino-observe, pagkatapos na nalalaman natin ang bawat interpretasyon ng inaaral sa mga pinagsama-samang, yes, mga kaisipan na ibinibigay ni Lord. Na kung saan ay nandyan naman yung usapin na ano bang application yan? Yung natuklasan mo, ano bang application ng nalaman mo na interpretation? Yes. Ano ba yung mga dapat na i-apply sa buhay? Paano natin i-apply para makatutulong ito? Yes. Kaya nga ho ang pagtuturo at pagiging bahagi sa ministeryo ng pagtuturo sa Bible study, Sunday school, at maging sa paaralan, secular, mga karay doon sa Panginoon importante. Kaya nga ho, ang ministry of teaching ay isa sa mga major ministries ni Jesus. Yes, saan man siya pumaroon, nagtuturo, nangangaral, nagpapayo. Kahit sa loob ng sinagoga. Kaya nga dito, nagturo siya sa sinagoga. Ngayon ay, ito ngayon, kung ano ang naging dating sa mga nakarinig ng kanyang pagtuturo. Ano ba ang naging impact sa kanila? Ano ba ang naging dating sa kanila? Ang sinasabi ng ating passage, nagtaka. Ang maraming nakarinig. Yes, nagulat sila. Nagtaka sila.
Yes, nagtaka sila. At tayo rin ay merong ganyang experience sa buhay natin na may mga pagkakataon nagtataka tayo. May mga pagkakataon na mamangha tayo. At maging mismo sa ating mga buhay kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. So many astonishing experience na nararanasan. Nagtataka tayo. Na ito ay sumusulpot. Yes. At sinasabi lang, hindi ko akalain na ganito ang dating nito. Hindi ko akalain na ito ang revelation ng Panginoon. Pero ito ay iba namang klase ng pagtataka ng maraming nakarinig sa Kanya. Na kung saan ay 5 katanungan ang sumulpot mula sa kanila. At ang unang tanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Yes. Pangalawang katanungan, anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? At pangatlong katanungan, paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? At ang pang-apat na katanungan, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? At ang panghuling katanungan nila, dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Yes, 5 katanungan. Mga ka-ride on sa ating Panginoon. Well, tayo ay hindi magtataka. Dahil meron tayong pagkaunawa, meron tayong pagkaalam mismo kay Jesus patungkol sa kanyang buhay, patungkol sa kanyang ministeryo at gayon din ang kanyang mga ginampanang misyon at lahat ng nangyari sa kanya at lahat ng kanyang ginawa nung siya ay nasa mundong ito. At gayon din ang napakalupit na nangyari sa kanya nung siya'y nadagip. Pinahirapan at ipinako sa krus hanggang mamatay, pero salamat sa Panginoon, meron pa rin siyang 7 wika, di ba? Pero siya nabuhay na maguli at gayon din. Pagkatapos ng 40 days na kanya nakatuupang palad na kanyang mga disciples. At gayon din kasama dyan ang muling pagkakaroon ng pagdiriwang ng banal na hapunan. Jesus with the disciples. Pero diyan ay hindi na nila kasama itong si Judas na naghudas, na nagtraidor at nagtaksil sa ating Panginoon. Yes, mga ka-ride on sa ating Panginoon. Pero sila nagtaka kung saan kinuha niya, kung saan nanggagaling kanyang mga sinasabi, ang mga karunungan at mga kaalangan taglay niya. Sino ang nagkaloob sa kanya? At gayon din katanungan na kung saan ay paano niya nagagawa ang mga himalang mga kababalaghan? Pagkatapos ay sinasabi ba, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Na kapatid ni ganito, ganyan, ganito, ganyan. At gayon din alam yung mga ilang mga background. Katulad din natin sa mga tao na kung saan malapit sa atin, kasama natin, hindi tayo magtataka rin na kung saan ay hindi tayo ma-appreciate, hindi tayo matanggap. Dahil meron silang mga nasa isipan nila. Meron silang pagkilala na kung saan ay panahon pa ng kopong-kopong, na kung saan ay binabatay sa pangkasalukuyan. Yes. Kung nakakaranas kayo ng ganyan, ako, meron din akong makakaranasan na ganyan, magiging iba. Di ba yan si anak na ganito niyan? Di ba? Yan ay dungis lang nun. Yan ay itong kanyang kalagayan. Pero ngayon ay, ang kisig-kisig niya.
Ang ganda-ganda niya at kung magsalita ay talaga man nakakainganyo. Ano ba nangyari sa taong ito? Ano bang pinakain sa taong ito? Saan ba kinuha ang kanyang karunungan, kanyang kaalaman? Saan ba niya kinuha ang kanyang mga diskarte sa buhay? Yes. So many questions, mga karaid-on sa ating Panginoong Diyos. Pero sa lahat ng mga katanungan, nagpapasalamat tayo sapagkat hindi na uubos ang katanungan. Di ba? Sa bawat katanungan, sumusulpot ang maraming katanungan. Mula sa maraming katanungan ay mas marami pang mga katanungan na tinatanong. Yes, sa tuwing pinagukulan natin ang pansin ng mga katanungan na yan ay lalo man lumalawak ang ating mga kaalaman at pagkalamat gayon, lalo tayo nadidevelop into something na nagiging better tayo, into something na tayo po ay tumatatag, into something na tayo po ay lumalago. Yes. Upang sa ganoon ay anong mga arena ng buhay na kung saan ay maraming katanungan sumulpot sa atin. Lalo na kung tayo po ay mga lingkod ng Diyos, lalo na kung tayo po ay gumaganap ng ating mga tungkulin. Yes, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Para sa atin, madali natin sagutin ito. Pero sa kanila, tanong nila iyan. Kung bakit ganyan ang kanilang katanungan, ang problema sa kanila. Nakarugtong pagkatapos namang katanungan na sinasabi sa verse 3, yes, siya'y ayaw nilang kilalanin. Siya'y ayaw nilang kilalanin. Yes, kapag kapag isinarado ang isip, kapag isinarado ang puso, kapag isinarado ang buhay natin, upang tayo ay makakilala, upang tayo ay makaalam, malaking baklakid at malaking problema. Yan ang problema sa kanila, yan ang naging hadlang sa kanila. Ayaw nilang kilalanin mismo ang kanilang kababayan. Yes, tayo, alam natin ang karunungan, ang kaalaman na yan ay nanggagaling sa nagsugo sa Kanya. Sapagkat ang nagsugo sa Kanya ay siya rin yun. Sapagkat ang nagsugo sa Kanya ay Kanyang kaisa. Yes, ang Diyos na kung saan ay nahayag sa tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at gayon din ang Diyos Espiritu Santo. Yes, si Jesus Christ na kung saan ay pinagkatiwala sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Lahat-lahat pinagkatiwala sa Kanya. Kaya nga ho, meron tayong isang Diyos na nahayag sa tatlong personang ito, na kinikilala natin na siya ay omnipresent. So, sa lahat ng dako na siya ay omniscient, pinakamarunong sa lahat. At gayon din omnipotent, yes, pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Kung nais natin na kung saan ay makilala natin, makaunawa tayo, ma-appreciate natin mismo si Jesus at gayon din ang mga kamanghamanghang karunungan at kaalaman at kaparaan at gayon din ang kanyang mga ginagawang mga himala at pambihirang dulot ng kanyang pinaggagawa sa panahon na siya nangabuhay. Sa panahon na kung saan nasa Ama na siya sa luklukan doon sa langit, nagpapatuloy pa rin ang mga bagay na yan. Yes, that is we indeed called in theology Mysterium Tremendum, as being called by Rodolph Otto, a theologian. Yes, the tremendous mystery of God, which is always at work, yes, in a particular place and even in expected and unexpected na mga circumstances sa ating mga buhay. Yes, kapatid sa ating Panginoon, hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho dito sa maraming katanungan, 5 katanungan,
na kung saan ay sinabi ni Jesus sa kanila. Ayon doon sa verse 4, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Yan ang kanyang sinabi. Sinabi niya yan dahil mismo experience niya nangyari sa kanya. Yan. Minsan o kadalasan mga karaydon sa Panginoon, kung sino pa yung kasama natin sa pamilya, kung sino pa mismo ang ating kababayan at gayon din ang ating kapag-anak at kasambahay, ang hirap natin na madalas sa piling ng ating Panginoon. Meron maka-experience na ganyan. Di ba? Minsan makarinig tayo ng mga salita na kung saan sa konteksto ng ating evangelism, sinasabi ng ilan na kung saan ay ating pong sinesharan. Maaaring sasabihin sa atin na nag-witness, nag-evangelize sa kanila. Kung yung mga kamag-anak niya, kung yung kasama niya sa pamilya, si ganito, si ganyan, si ganiri, ay hindi niya makumbinsi. Ako pa! Na hindi ko siya kaano-ano. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon. Pero kapag ang Diyos, kapag ang banal na Espiritu ng Panginoon ang siyang kumilos, hallelujah, sa tamang panahon, ikaw man ay kababayan, ikaw man ay kamag-anak, ikaw man ay kasambahay, ikaw man nasarado ang isip at puso na kumilala at tumanggap kay Jesus. Kaya nga lalahanin ninyo ang nangyari kay Saul na naging Pablo na kung saan ay siya isinubasob ng Panginoon. Sabi niya, tigas-tigas ng ulo mo. At itong mission mo upang sa kanon ay huliin, dakpin, litin, patayin ng mga kapanalig ko. Susubasob nga kita. Paranas ko nga sa iyo na sa loob ng ganitong araw ay mabubulag ka. Yes, in God nothing is impossible. Nangyari na kung saan nabunagyan si Paul. At gayon din, huwag tayong mawala ng pag-asa, lalo na sa panahon ng pandemyang ito. Na kung saan panahon ng pandemya, na lahat ay kailangan si Lord, na lahat ay nananalangin kay Lord. Bagaman meron pa rin matitigas, meron pa rin nagsasawalang bahala sa kanilang mga buhay. Pero, habang tumitindi ang ating pong dinadanas, yes, kung nangyayari ang iba-ibang klase ng queue, mga quarantine dito, quarantine doon, lockdown dito, lockdown doon. At sangkatutak ng mga health protocols. At pati iglesia, apektado, lahat apektado. Yes. Pero tignan natin yung kabila na niyan. Na kung saan ang Panginoon ay nakapangyayari din ng kanyang spiritual lockdown at spiritual quarantine para tayo ay kanyang isubasob at hahalugugin. Para tayo ay kanyang buhayin. Para tayo ay kanyang itindig. Para tayo ay hindi malagay sa madilim na kasaglakan, kundi maranasan pa rin ang mabuting buhay na magdadala doon sa kanyang ipinangako na kung saan makapangyayari at maganap ang a new heaven and a new earth na kanyang pangitain. Kaya nga dito mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, kaya nga ho sa mismong bayan niya, sinasabi ng ating passage na hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Kaya nga ho dito, kung nagtaka ang marami na nakarinig sa kanya doon sa Nazareth sa kanyang mga itinuturo. Kung nagtaka, itong si Jesus ay nagtaka rin.
Dahil ang sinasabi sa verse 6, nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Nakapagtataka ka naman. Nagaray doon sa ating Panginoong Diyos. Yes, indeed, sa panahon na ito. Kailangan ng ating Panginoon ang sino man na maaaring tumugon sa kanyang panawagan, mamaring tumugon sa kanyang pagpili, sa kanyang pagsugo upang kanyang kasangkapanin, upang sa maraming hindi pa kumikilala at hindi tumatanggap kay Jesus, sila'y makakilala at tumanggap mismo kay Jesus. Kaya nga dito, kahit na meron siyang pagtataka na marami na hindi sumasampalataya mismo sa kanyang sariling kababayan, well, the mission, the ministry must go on. Di ba? Kung ba nawala ng hindi kumikilalang marami ay ititigil na? No! Kapag maraming hindi kumilala, kapag merong hindi kumakilala, doon mismo na mas lalong makita ni Lord ang kasigasigan ng iglesia. Doon mas makita ang kasigasigan ng mga lingkod ng Diyos at gayon din mga nagsasabi na mananampalataya kay Jesus. Why cannot be part of that? Yes, importante na kanyang mandato sa atin for us to go forth. Upang tayo kasangkapanin ng Panginoon, upang yung mga ayaw kumilala o ayaw pumansin at ayaw tumanggap kay Jesus, magkaroon sila ng opportunity upang makilala at matanggap, ma-appreciate itong si Jesus na ito. Kaya nga, sa kanyang mismong bayan at sa mga kababayan niya, tuloy pa rin ang ministry ni Jesus na kung saan ang mga talata na sumusunod, yes, karugtong ng kanyang pagtataka, verses 6 up to 13, mga karaydon sa Panginoon. Tinuloy pa rin ni Jesus ang kanyang ministry, nilibot ni Jesus ang nayon, na kung saan sa paligid ay nagtuturo. Pero yung sipag talaga ni Lord. Maaasahan si Lord. Talaga naman walang sinasayang na panahon at gayon di walang sinasayang na pagkakataon. Lumilibot. Yes, nagbibisita, nagha-house to house upang sa kanon ay magturo ng banal na kasulatan. Pero dito ngayon, hindi lamang siya, kundi kanyang tinawag ang kanyang mga disciples. Mga karaid-on sa Panginoon, 12 disciples siya, hindi pa nangyari ito yung pagtataksil ni Judas Iscariote. Na kung saan itong 12 disciples na ito ay isinugo niya dala-dalawa. Yes. Yan na ho yung tinatawag natin na community immersion of visitation, house to house. Visitation and witnessing, teaching the gospel. Yes, mga karaydon sa Panginoon, yes, talaga naman yan ay namimiss natin ngayon. Tayo po na gumagawa yan. Noong panahon na hindi pa nagpapasimula itong pandemic na ito, namimiss natin yung pagkakataon na yan. Pero meron pa rin mga pagkakataon sa panahon na ito. Yes, tinawag niya ang kanyang mga disciples. Sinugo niya dala-dalawa. Dala-dalawa na kanyang isinugo. Binigyan sila ng kapangyarihan. Aling kapangyarihan upang kakayanin nilang magpalayas ng masasamang espiritu. Dahil nga naman sa kanilang gawain na house to house, evangelism, may marami silang makakasagupa na masasamang espiritu. Masasamang espiritu na naglalakad, masasamang espiritu na nag-iinuman, masasamang espiritu na nakahinga, masasamang espiritu na kung saan ang ginawa ay tonghit-tonghits dito. Yes, alak-alak dito. Yes, marami hong
nangyayari sa kapaligiran na kung saan minsan o kadalasan ginagamit din ng diablo upang hadlangan ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, napaka-importante ang ginawa na formula ni Jesus, dala-dalawa, merong kasama, merong kasangga. Sa house-to-house visitation, sa paglibot, sa kanayunan, upang magturo, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at gayon din. Dito ho, merong habilin si Jesus sa kanyang 12 disciples na sa kanilang paglalakbay, sa kanilang paghayo, meron siyang mga sinabi na kung saan ay pinasimulan niya na sa inyong paglalakbay, kulang na lang sabihin ng mga anak ko, mga disipulo, lumulpot sa kanila yung letter H, letter U, yes, letter W, letter A, letter G, huwag. Merong huwag dito si Jesus. Huwag kayong magdala ng anuman. Yes. Huwag kayong magdala ng anuman. Maliban sa tungkod. Yes. Magsisilbi silang parang si Moises na mayroong tungkod. Yes, simbolo ng kanilang pagiging kabilang sa shepherd. Yes, sila'y bilang mga shepherds ng Panginoon. Sila'y bilang mga lingkod ng Diyos, tungkod na kung saan taglay nila simbolismo ng kapangyarihan, ng authority, duties, and responsibilities that they ought to do as disciples of Jesus Christ. Hindi upang sa kanunang tungkod na yan ay pamalo. Hindi upang ang tungkod na yan ay magkaroon ng ganito parang ninja. Hindi ang tungkod na yan ay gamitin sa masamang kaparaanan, kundi ang tungkod na yan magsisilbi na kung saan ay simbolismo na hindi sila nag-iisa. Kasama pa rin nila ang mabuting pastol, ang Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos na ito na sumasa kanila. Huwag kayong magdala ng anuman. Ano ngayon yung kanilang huwag? Huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod ni pagkain. Yes, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan. O huwag kayong magdala. Yes, inulit pa niya. Ay, huwag kayong magdala. Yes. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan ninyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga bilang babala sa mga taga roon. Mga kapatid sa Panginoon, makikita natin dito yung approach, yung technique ni Jesus patungkol sa evangelism. Di ba sa sitwasyon ng church, hindi man natin nilalahat. Magkaroon tayo ng evangelism. Sige, plano natin. Buwan ng Pebrero, mission month. Yes. Okay, meron mga scheduled na mga pagbimisyon. Yes. Sige ba, meron naman regular. Pero meron mga sumusulpot na mga katanungan. Di ba? Saan natin kukunin ang budget? Yes. Saan natin kukunin ang baon natin? Saan natin kukunin ang mga ganito? Ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Ilang oras na kung saan nauubos patungkol sa budgeting kung ano ang mga ihahanda. Kabaliktaran nito ang ginawa ni Jesus na kung saan ay huwag kayong magdala ng anuman. Kung ilang araw man sila diyan, kung kanilang dala ay ang kanilang kasuotan lamang, kung umabot sila ng 1 linggo, 2 linggo, ibig bang sabihin na isa lamang ang kanilang brief, isa lamang ang kanilang pantalon, isa lamang ang kanilang damit na nakasuot? Yes.
Wala silang dalang pera na magagamit kung sila man ay sumakay, kung merong sasakyan ng panahon na yon. Kung sila'y bibili ng pagkain, walang pambili. Ni pagkain ay sinabi na huwag silang magdala. Maging ang balutan. Yes, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Ang aking nakikita dito, mga karaydon sa Panginoon, kung paano ang lingkod ng Diyos na kanyang isinusugot, ay ipinagkakatiwala niya ang lahat sa Kanya. Na baging sa kawalan ng kasuutan, baging sa kawalan ng pagkain at sa kawalan ng pera o napaman na pangangailangan, para bang sinasabi dito na hindi ho dapat na magiging problema ng iglesia, ng mga lingkod ng Diyos, ng kawalan ng mga ito. Kundi magiging daan upang sa ganon ay mas lalo pang tumitibay, lumalalim ang pananalig at pagtitiwala sa Panginoon ng Panginoon na ito hindi ho nagkukulang. Hindi ho nagpapabayaan. At gayon din ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan. Lalo na ang kaniyang mga lingkod. Diba? Meron mga karanasan na kung saan doon ka sa bandaroon. Doon ka sa ibayong community, mag-mission ka doon. Meron bang membro doon? Yes. Wala. Meron ba tayong kakilalang pamilya doon na tao? Wala. Meron ba akong pagkain doon? Sa ngayon ay wala. Meron ba akong matutuluyan doon? Wala pa. Yes. Anong sitwasyon doon? Magulo. Maraming patayan nangyayari doon. Ayaw ko na. Ayaw ko nang pumunta doon na yes. Hirap palang sitwasyon doon. Pupunta ako doon, wala akong kilala. Pupunta ako doon na walang mananampalatay sa Panginoon. Pupunta ako doon na kung saan maraming nangyayari na hindi maganda. Siya na lang ang dadalhin mo doon. Hindi na ako. Yes. Yung iba na lang. Diba? Alam niyo yung pasimula ng ministry and mission ng Panginoon ay nagpapasimula from nothingness to somethingness and from somethingness to hindi na natin mabibilang. Kung anong biyaya at resulta ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Well, hindi pa man nakapunta ang mga disciples ng Panginoon sa kanilang lilibutin, sa kanilang daladalawa na paghayo at pagtuturo at pangangaral, at lahat ng kanilang gagawin, gayon din na magpalayas ng mga masamang espiritu. Inihanda na ng Panginoon ang mga konteksto na yan. Inihanda na ng Panginoon ang mga tao. Inihanda na ng Panginoong Diyos ang sitwasyon. Inihanda na ang kalooban at gayon ang isipan ng mga tao. At gayon din alam na ni Jesus kung sino magpapatuloy sa kanila. Alam na ni Jesus kung sino ang magpapakain sa kanila. Alam na ni Jesus kung sino ang magbibigay sa kanila ng maisusuot. Alam na ng ating Panginoon kung sino ang magbibigay sa kanila ng love gift. Yes. At alam din ni Jesus kung sino-sino sa kanila ang hindi tatanggap sa kanila at hindi makikinig sa kanila. Yes. Kaya nga ho ang sabi niya diyan, kung merong hindi tanggapin sila o pakinggan sila, ang kanyang sinabi ay, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Yes. Alam ka naman na kung saan ay
Ang mga disciples ng Panginoon ay isang buwan sila sa isang bahay na ayaw na, pinipilit. Ngayon, pinipilit. Bukas, pinipilit. Sa dating na araw, pinipilit. Dumating na ng 2 buwan, 3 buwan, pinipilit pa rin. Wala pa rin nangyayari. Whereas kung saan, looking into a context which is productive. Yes. And willing to hear and to accept the Word and even Jesus Christ. Kung merong nagsara na bintana, merong magbubukas na panibagong bintana. Kung merong nagsasara na isang pintuan, merong panibagong pintuan magbubukas. Kung merong nagsara na opportunity, magpapanibukas ang panibagong opportunity. Kaya nga move on lang, patuloy lang tayo. Yes, ganun din sa buhay natin. May problema tayo. Huwag tayong tumigil. Meron tayong mga pinagdadaanan hindi maganda. Huwag tayong tumigil. Tuloy-tuloy lang. Yes, merong mga hagupit sa buhay natin. Tuloy lang. Huwag nating hayaan na kung saan ang mga bagay-bagay na nagsasara, isara ang ating utak, isara ang ating puso, isara ang ating kinabukasan, isara ang oportunidad na maglingkod at isiwalat ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang mandato ni Jesus dito sa kanyang disciples, kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao. Nang kanilang pangangaral ay kanilang sinasabi ng marubdob. Yes, maapoy na kanilang pangangaral. Na hindi natatakot ang kung saan ay kanilang sinasabi at sasabihin na pagsisihan nila. At talikdan ang kanilang mga kasalanan. At gayon din na kung saan ay ang bandata ng Panginoon na kanilang palayasin ng maraming demonyo. At mga inaalihan dito. At gayon din na kung saan ay pahiran ng langis ang mga pinagaling. At gayon din ang mga may sakit na yan na pinapagaling ay pahiran ng langis. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga mga ka-ride-on sa ating Panginoon kung sinasabi ng ating tupiko sa atin, sa ating pag-aaral, kasangkapanin tayo ng Panginoon Jesus upang maraming kumilala at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at gayon din ang mga katuruan ng ating Panginoon. Kailangan ka, kailangan ako, kailangan tayong lahat. Pero kailangan po natin na tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Yes, kaya nga tabing tayo ay nagdiriwang ng banal na hapunan. Naalala natin si Jesus na siya mismo ang nag-alay ng kanyang buhay at gayon din ang kanyang dugo na kanyang inialay para sa paglilinis, paghuhugas ng kasalanan ng buong sanglibutan at gayon din lahat ng tao. At gayon din na kung saan kasama natin si Jesus sa pagkainan, kasama natin si Jesus sa pagpaglilingkod, kasama natin si Jesus sa pagbabimisyon, kasama natin si Jesus sa hapag ng pagtuturo, kasama natin si Jesus sa hapag ng pagpapalayas ng masasamang espiritu, kasama natin si Jesus sa hapag ng masaganang pamumuhay at pagtatagumpay. Yes, ang paalaala lamang ni Jesus. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon at sa pagkakataon na ito ay gawin po natin ang selebrasyon ng banal na hapunan, mga ka-ride-on sa Panginoon. Yes. Ating pong tumayo po tayo at ating pong sambitin ang atin pong sinasampalatayanan, mga ka-ride-on sa ating Panginoon.
Sinasampalatayan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at lupa sa at si Kristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ay pinako sa krus, namatay at inilibing sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon na magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganapang pagkakaisa. Yes, ng mga banal ang kapatawaran sa mga kasalanan at muling pagkabuhay ng katawan. At ang buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalatay sa akin kailanman hindi mauuhaw. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Manalangin po tayo. O mahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoon Kristo, dumudulog kami sa iyong dulang na nagtitiwala. Hindi sa aming sariling katwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kaawaan. Hindi nga po kami karapat dapat mamulot man lamang. Nang mumo sa ilalim ng iyong dulang, ngunit ikaw pa rin. Ang Panginoon na ang kaawaan ay hindi nagbabago. Kaya ipagkaloob mo po na kami ay makabahagi sa sakramento ng iyong anak na si Jesucristo upang kami naman ay makalakad sa kabaguhan ng buhay, magsilago at makapagpatuloy na tumatahan sa Kanya. Yes, Amen. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Ang ating katugunan, aming itinataas sa Panginoon. Aming itinataas sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Diyos, ang ating katugunan. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat at matuwid na gawin at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami ay magpasalamat sa iyo, Panginoon, banal na Ama. Makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan, sa kasamahan ng mga anghel at mga arkanghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakil ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing, banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Langit at lupa ay puspos ng iyong kalwalatian. Walhati sa iyo, O Panginoon, kataas-taasan. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, sa pagkakataon na ito, mga karaydon sa Panginoon, ay hawakan po ninyo ang inihanda ninyo na tinapay, mga karaydon sa ating Panginoon. Yes. Yes. Nung panahon, gabi yun sa isang mataas na silido kwarto. Kasama ni Jesus ang kanyang 12 disciples at isa sa kanila, Judas Iscariote, nagkanulo sa kanya. Kanyang itinaos ang sakramento ng banal na hapunan. At kanyang kinuha ang tinapay. At pagkatapos na kanyang ipagpasalamat sa Ama, ay kanyang pinagpira-piraso ito. Yes, kanyang pinagpira-piraso. At kanyang sinabi sa kanyang mga disciples, kunin niyo ito at kainin. Yes. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo na kanyang inialay. Yes, simbolo ng kanyang iglesia. Kaya nga ho, pagkatandaan natin sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kakain dito kailanman
ay hindi magugutom. Kaya nga ho, tanggapin ninyo itong tinapay na ito at ito po ay ating pong ipagdiriwang, ating pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Yes, tanggapin mo, Lola. Dalawa ng laman tayo dito, purihin natin ang Panginoon. Yes, tanggapin natin. At gayon din na kung saan makaraydon sa Panginoon, ay pagkatapos ng hapunan ay kanyang kinuha ang alin? Ang saro. Na ang sarong ito ay simbolo ng dugo ni Jesus na kung sa inialay na buhos para sa lahat ng tao sa paglilinis ng kasalanan, gayon din ang ikapagpapatawad. Yes, the blood of Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga ho, pagkatapos ang hapunan kinuha niyang saro at ipinagpasalamat din sa Ama. Na kung saan, pagkatapos na meron siyang sinabi, kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi niya, kunin niyo ito at inumin. Yes, simbolo ng kanyang paglilinis, pagpapatawad sa kasalanan. Gayon din, pakatandaan natin ang sinabi ni Jesus na ako ang tubig ng buhay. Ang sino mang iinom nito kailanman ay hindi ho mauuhaw. Yes, si Jesus ang ating kabusugan, si Jesus ang makapagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam upang hindi tayo mauuhaw. Hallelujah at praise the Lord. Kaya Lola, biyaya at lahat kayo ay tanggapin ninyo ang saro, purihin ng Panginoon. Ipagdiwang natin ang banal na presensya ng Diyos. Mahayag ka sa aming mga buhay. Thank you very much, O Lord, for this opportunity to celebrate the Holy Communion and even to partake these sacraments. Yes, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan, ang dugo na simbolo, ang saro na simbolo ng iyong dugo. Thank you very much, Lord, at kumain po tayo, mga karaydon sa Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, suminom po tayo. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, dahil sa iyong dalisay na pag-ibig, ay naghangad kami ng pananampalataya sa banal na dugo ng iyong dakilang anak, ang pagnanasang makapaglingkod sa iyong kaharian. Ayan ang aming mga puso ay makasumpong, nagpapakumbaba na handang sumunod sa iyong mga kalooban, na ang aming mga kilos ay maging kaluguran sa iyong mga paningin. Turuan mo kami ngayon bilang iyong iglesia sa paghayo at pagbabahagi ng kaligtasan dulot ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Gamitin mo kami ngayon ayon sa iyong kaluwalhatian. Sa maraming mga tao saan man dago na kung saan ay hindi ka matanggap, hindi ka makilala. Yes, kasangkapan ninyo kami, Panginoon, na maging instrumentum sa makapangyarihan gawa at gabay ng banal na Espiritu at sa pamagitan ng aming Panginoon at dakilang manunubos na si Jesucristo. Ito ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes. Tayo po ay dumako sa ating panghuling awit.
Pero bago yan ay tayo po ay magkaloob sa ating mga offerings sa ating Panginoon, at yan ay ating pong ibigay sa ating church na kung saan ay yan po ay makatutulong sa ating iglesia. Kaya gawin po natin ang pagkakaloob na yan. Yes. 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 Kung inyo pong naligom na ang mga kaloob na yan, ay ating pong ipanalangin sa Panginoon. Yes, sinahandog po namin sa iyo ang mga kaloob na ito. Pagpalain mo, O Diyos. Pagpalain mo ang iglesia, pagpalain mo ang iyong mga workers, pagpalain mo, Panginoon, bawat nagkakaloob, bawat kaanib, Panginoon. Pagpalain niyo, O Diyos, maging kanilang mga kabuhayan. Pagpalain niyo, Panginoon, upang patuloy na lumago. Tumatag ang kalalagayan ng iglesia, lalo na sa kanyang mga pinagkakabalahan sa araw-araw. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, awitin po natin ng How Great Thou Art, mag-ride on sa ating Panginoon. At pagkatapos na awitin natin ito ay darako tayo sa ating pananalangin. Yes. Oh Lord my God, when I owe someone there, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. Dead on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation,
and take me home. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, tayo po ay dumako sa panalangin sa pagkakataon na ito. Meron ba kayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon? Why don't you come into the presence of the Lord Jesus Christ? Meron ba kayong mga problema? Lumapit tayo sa Diyos at ating pong sabihin sa Kanya. Meron ba tayong mga karamdaman na kung saan ay ating pong pinagdadaanan? Yes, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon. Gayon din na kung saan ay nais po natin ba na italaga muli ang ating mga buhay? Walang makapipigil sa atin. Talaga natin muli. Nais ba natin na tayo maging lingkod ng Panginoon? Nakasangkapanin ng Panginoon sa mga ayaw kumilala, tumanggap kay Jesus. At ang ating may sasagot ay, Here I am, Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa sakramento ng banal na hapunan na amin pong tinanggap. Salamat, Panginoong Diyos, sa mensahe ng buhay, hamon ng buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat blessing na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa mga kahilingan namin sa inyo, sa mga nakalipas sa mga araw. Salamat, Panginoong Diyos, iningatan mo kami, sinubaybayan, pinagtagumpay nitong buong nakalipas na mga araw. Mula Lunes, magpahanggang sa ngayon na linggo. Yes, ngayon pa lamang, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin kung paano mo kami iniingatan, sinisubaybayan, nililigtas sa araw-araw na nakalipas. Umaasa din kami, Panginoon, nagtitiwala na itong bagong linggong ito simula ngayon, hanggang sa linggo na naman, at maging ang kabuuan ng buwan ng July. Nakakasiguro kami sa inyong pag-iingat, sa inyong pagliligtas, sa blessing na ipagkakaloob mo at gayon din sa maayos na kalusugan at pangangatawan naming lahat. At gayon din ang pag-iingat, pagpapala sa bawat pamilya, kabilang kami, Panginoon. Salamat po sa mga pinagaling ninyo mula sa karamdaman. Sila man yung mga recoveries ng pandemya o anumang karamdaman, meron sila o sanhi ng kanilang karamdaman at sila'y gumaling. Maraming salamat po. Salamat po sa mga kinasangkapan nyo. Lalo na sa iyo, Panginoon, mga pagamutan at gayon din ang mga quarantine facilities, mga medical frontliners, essential frontliners, mga gamot, mga pagkain at gayon din, Panginoong Diyos. Ang mga hindi tumitigil na nananalangin. Mga churches, mga spiritual frontliners, Panginoon. At gayon din ang mga kaanib, Panginoon, na lagi pong nakikiisa, nananalangin din, nagigi-intercede, Panginoon. At sa lahat pa, Panginoon, ng mga
frontliners ng gobyerno at gayon din ng private institutions at gayon din ng iba pang mga sectors ng bawat society, ng bawat bansa, Panginoon. Salamat po ng marami, and may you continue to bless the wholeness of the Philippines and even every nation throughout the whole world. Pangunahan, pagpalain lagi, Panginoon, ang mga pamunuan mula sa pinakamataas hanggang doon sa bawat pamilya, bawat barangay, bawat individual, sa lahat ng lungsod, munisipalidad, gayon din sa mga probinsya, sa bawat region on the national level at gayon din ng international spectrum, Panginoon. Yes, we pray, O Heavenly Father, that even your justice, your peace, and your righteousness and holiness, and of course, your purpose, your mission that ought to be done, ay mangyari, Panginoon, sa buong mundo, sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, sa lahat ng buong sanglibutan, sangkatauhan, Panginoon, with your healing and with the productivity of what you indeed entrust to all. Lalo na, Panginoon, ang mga bukrin, mga palaisdan, at lalo na, Panginoon, ang kabuhayan ng bawat isa at gayon din ng mga employers. Yes, mga OFWs na sa iba't ibang mga bansa. At gayon din po, Panginoon, bawat pamilya, Panginoon, na lumalaban sa buhay nito at gayon din, O Diyos. Lahat po, Panginoon, na kung saan ay merong karamdaman katulad po ng mga ipinapanalangin po namin araw-araw. Yes. Kalayaan mula sa depression at gayon din sa stress, kagalingan para po kay Gwen Monteverena Bier. Gayon din kagalingan para po kay kapatid na Mira Sanchez Raparandacanay ng Sydney, Australia. At gayon din, Panginoon, sa kapatid na Angelito Junapan ng General Tino Nueva Ecija, para malubos ang kanyang kagalingan, recovery mula sa kanyang pinagdadaan na cancer sa plasma cell at bone sa pigi at nagke-chemo radiation therapy dyan sa bandang Tarlac. Gaya ni Panginoon ng kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA, upang malubos ang kanyang kagalingan, Panginoon, lalo na po sa kanyang naramdaman na sakit sa kanyang ulo. Gaya din ang kapatid na Reverend Rodolfo Hentalian, O Diyos, ng Brooks Point, Palawan, para po sa kanyang lubos ng kagalingan at financial need. At gayon din kapatid na Reverend Abet Ebiliese Endo ng God's Heart Mission Church, Methodist Mission Church ng Hala-Hala, Rizal. Pagpalain niyo siya, dulutan, Panginoon, na maayos na kalusugan at gayon din na maging maayos po ang kanyang puso. At gayon din, Panginoon, na kapatid na cancer survivor Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, para malubos ang kanyang kagalingan recovery. At gayon din, kapatid na Florida Estrada Camosa ng Quezon Isabela, at gayon din ng Richardson Basibica na dumadaan sa kanilang pagdadialysis. Tulungan mo sila na gumaling at makarecover. At gayon din, Panginoon, ng kapatid na Nanay Rebelina Makatugal dyan sa bandang Balanga City, Bataan, Panginoon, para po sa kanyang lubos na kagalingan recovery. At gayon, Panginoon, ng kapatid na Holy Spirit Domingo na meron pong ulcerative colitis dyan sa bandang Qatar. At gayon din ang kapatid na Nori Bibat dyan sa bandang Cebu, Visayas. At gayon din ang kapatid na Rose Hayag Pascual, para malubos po, Panginoon, ang kanilang kagalingan at kalakasan. At gayon ng kapatid na Lili Kagalitan para sa kanyang kalusugan. Lady Lacandasan ng Marila Bulacan para din sa kanyang kalusugan. At gayon ng kapatid na Roger Liaban ng Pilar Bataan para po sa kanyang kagalingan. At gayon din na maging maayos po ang kanyang kalusugan, Panginoong Diyos. At gayon din na mapagpala po, Panginoon, ang kanyang pag-host ng isang napakahalaga po, Panginoon, na kanyang pagbabasinaya sa ministry and mission na gagawin po ng mag-asawang Evangelist Art and Evangelist Ami Recto, Panginoon, dyan sa Batang Bataan na kanilang gagawin, lalo na sa Bataan Cancer Society at gayon din sa IPs. Yes, ito pa yung maging matagumpay, pagpalain niyo. At gayon din mga recipients at gayon din, Panginoon, ng Cruz Bagdas family, pagpalain niyo sila. Gayon din ang kapatid na Rogelina Liaban ng Sinait Ilocos Sur, na siya ay malubos sa kanyang kagalingan sa kanyang breast cancer, Panginoon, marapatin niyo. Gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Ricardo Roberto
Ricardo Roberto na meron pong cancer sa lungs, Rodrigo Santos na merong cancer sa colon dyan sa Batangorani, Bataan, gayon na kapatid na Elainet Miranda na meron pong breast cancer, at ang Gina Grospe Malyari na merong cancer dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. Gayon din, Panginoon, na kapatid na Edna Digamo na kung saan meron taning ang kanyang buhay para mapalawig pa ang kanyang buhay at gumaling siya. Diyan sa bandang Saipan, gayon din ang kapatid na Melquiades Bognot Torres, yes, upang makamtan niya ang lubos na kagalingan, recovery, at gayon ng kapatid Digonis Erlin si Kayudong Rodriguez ng Davao City, Mindanao, para sa kanyang continuous healing recovery mula sa kanyang pagka-opera ng kanyang mata. At gayon din po ang kapatid na Carlos Bones ng Puno United Methodist Church para sa kanyang lubos na kagalingan. At gayon din, O Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church ng San Luis, Pampanga, upang siya'y gumaling mula sa kanyang diabetic retinopathy na kanyang left eye, at gayon din na makakita muli ang kanyang left eye, Panginoon, at gayon din mag-normalize ang kanyang creatinine at lahat ng kanyang organs, Panginoon, sa kanilang kalalagayan, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Glyza Matunan Albaraz na meron pong cancer dyan sa bandang San Miguel, Bulacan. Nanay Julita Matunan na meron pong bed sore at pilay. At sa lahat pa ng mga Matunan na meron pinagdadaanan na karamdaman, pagalingin niyo, Panginoon, sila. Gayon din kapatid na Noemi Lospe Lintag na meron pong problema sa kanyang lungs. Pagpalain niyo siya at pagalingin. At gayon din kapatid na Pasita Gallego na meron din problema sa kanyang kalusugan, malubos, Panginoon, ang kanyang kagalingan na makamtan. At gayon din po, O Ama at aming Diyos, ang mga iba na meron pong pinagdadaanan din na karamdaman, Panginoon. Yes, para po sa lubos ng kagalingan at kalakasan po, Panginoon, ng father ng kapatid na Brother Ernel, Every Step, Every Nation, dyan sa bandang United States of America, marapatin niyo, Panginoon, at pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Pastor May Rose Tandayo, ng isa sa mga pastor ng Kakarong Methodist Church ng Kakarong Pandi, Bulacan, na kung saan ay nasa pagamutan, Panginoon. Pagpalain niyo siya, Panginoon, naman ang balik ang kanyang kalakasan, gumaling siya at makarecover, Panginoon, totally, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ng Pastora Ami Gabinete ng Puerto Princesa City, Palawan. Yes, katagpurin niyo rin ang kapatid na ito upang sa ngayon, Panginoon Diyos, ay malubos ang kagalingan at kalakasan na kailangan nila. And even their financial need, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Mrs. Jean Grace Domingo Tangonan na nandiyan nakakonfine sa bandang Bataan General Hospital, na naghihintay ng kanyang operation, Panginoong Diyos. Tulungan mo siya, Panginoon, nang mapanatag ang kanyang kalooban, makararanas siya ng kapayapaan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang lakas ng loob ng pananampalataya, at gayon din, Panginoon, na kung saan ay pagpalain mo ang pagamutan, gayon ng mga equipments, mga medicinas, mga medical frontliners na mag-o-opera, Panginoong Diyos. Gayon din po ang mga pinagsama-sama namin, mga panalangin, Panginoon, sa Iglesia, at gayon din ang mga individual. Yes, Lord Jesus, thank you very much. Yes, we claim and we declare, Panginoong Diyos, sa tagumpay ng operation na ito, Panginoon, malagpasan at makaranas siya, Panginoon, ng total healing and recovery, good health and wellness, maghilom ang mga sugat. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga tumutugon sa panalangin, at gayon ng mga nagkakalob. Pagpalain mo sila, Panginoon, lahat. Saan man sila naroon, di man matungkoy ang kanilang mga pangalan, O Diyos. Yes, katagpo niyo sila, Panginoon, at pagpalain at pangunahan, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Gayon din, Panginoon Diyos, ang birthday celebrant, Panginoon. 5 taon na gulang, Panginoong Diyos, ang apo ng kapatid na Lemony Salionado dyan sa bandang Dubai, na si Rafael Istracasek, Panginoon. Pagpalain niyo ang batang ito, pagpalain niyo ang kanyang kalusugan, pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang kanyang pag-aaral, at gayon din ang kanyang future na maging maganda. Maayos ang kanyang kalusugan, pagpalain niyo pa rin, Panginoon, ang kanyang pamilyang kinabibilangan dyan sa bandang Las Vegas, California, United States of America, at gayon din ang kanyang lolo na si Stanley
Istraksek, Panginoon, pagpalain din po niyo siya at gayon din ang kanyang pangangatawan, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at ang buong angkan na ito ng Istraksek at gayon din ang buong angkan ng Dato. Gayon din, Panginoong Diyos, ang birthday ng kapatid na kahapon, ng kapatid na Jairo de la Cruz Calis, dyan sa Batang Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yes, pagpalain mo ang batang ito, Panginoong Diyos, ang kanyang buhay. Yes, tulutan mo siya ng kasayahan, ng kagalakan, maayos na kalusugan, pangatawan, at gayon din, Panginoon, na pagpalain mo ang kanyang pag-aaral, pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang future for his bright future, Panginoon, makatapos ang kanyang pag-aaral at maganda ang kanyang magiging kinabukasan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, o Diyos, gayon din ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Ano ang kanilang mga pangailan, matugunan naman ang kanilang pinagdadaanan, you will always be their shepherd, their Jehovah Jireh, and even the Jehovah Rapha, and even their protection, safetyness in their everyday life, Panginoon. Yes, gayon din, Panginoon, sa iba pa na kung saan birthday nila sa araw na ito. Yes, katulad po ng kapatid na Reverend Armando Duran ng Balingaw, dyan sa bandang Misamis sa Occidental, kung saan ay nagpapastor dyan sa bandang Concepcion ng Misamis Occidental, Mindanao. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Jerby Diyos Girly, Tangonan, Tarlac City, Tangonan. Gayon din ng kapatid na Greggy Naigar Ersando Jr. ng Las Piñas City. Reverend Father Junito Cabillas ng Iglesia Filipina Independiente, at gayon din ang kapatid na Julian Maines Serapinas ng Maria Aurora, James Vincent Tangonan ng Pamplona, Cagayan, maging ang kapatid na Aki Mitch de la Cruz Gutierrez ng Dipakula, Aurora, ang kapatid na Joe Mila Asuero ng Kawayan City, Isabela, Gabi Muga Gamad ng Samantha Isabela, at gayon din ang kapatid na IMG Susan, yes, ang CEO ng IMG Susan Biernes ng Milan, Italy. Gayon ang kapatid na Rolando Taganas ng San Mateo Isabela, at ang kapatid na Reverend Julio Santiago Sahangon ng Malabon City, at ang kapatid na Alma Lawagan ng Bamban Tarlac. Yes, Rainy Jane Montano Pascual ng Santiago City Isabela, Jomelia Asuero ng Kawayan City Isabela, Cora Morris, at gayon din ng kapatid na Evangelist Pastor Art Recto. Yes, lahat sila, Panginoon, ay birthday po nila ngayon, at sa lahat pa ng may birthday sa araw na ito, saan man sila sa Pilipinas o sa iba-ibang mga bansa, purihin ng Panginoon. May you continue to bless them all wherever they are. Proteksyonan nila sila, Panginoong Diyos, tulutan ng maayos na kalusugan at magandang pangangatawan. Matugunan ang kanilang mga pangailan sa araw-araw, mapagpalang kanilang mga hanap buhay, livelihood, at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga pangarap na may sakatuparan, na may katagumpayan. Gayon din, Panginoon, sa mga lingkod mo na mga manggagawa, pagpalain mo sila, ang kanilang mga buhay, ang kanilang leadership, ang kanilang ministry. Pangunguna, Panginoong Diyos, pagpalain mo lahat, Panginoon. Gayon din ang kanilang mga pangailan sa araw-araw na matugunan. Yes, marami pang mga taon na daratal po sa kanilang mga buhay, Panginoon, na kanilang isa-celebrate. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat po ng nakibahagi nitong episode na ito ng Ride On Ministry, at sa lahat pa na makikibahagi. Salamat po, Panginoon, sa kanilang presence. Salamat po sa kanilang buhay. Ingatan niyo sila. Pagpalain sa araw-araw, matugunan ang kanilang mga pangailangan. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang iba pa ng mga particular na mga personal family request namin. Yes, pakinggan po ninyo, Panginoon, at matugunan. Gayon din, Panginoong Diyos, lahat po na kung saan ay meron pong struggle sa buhay, tulungan mo. Yes, tinatalaga namin ang aming mga buhay, Panginoon, sa araw na ito. Mahayag ka sa aming mga buhay, Panginoon, at ikaw ang maghari sa amin sa araw-araw at maging sa tuwid-tuwina. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think,
according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Jesus Christ throughout all ages, world without end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody will say, Amen at Amen sa Panginoong Diyos. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito at amen. At amen sa Diyos. Hallelujah at amen sa Panginoon. At ating pong batiin ng awit ang mga nag-birthday sa araw na ito na ating pong binanggit ang mga pangalan at mga hindi natin mabanggit at sila po'y pinalangin natin. Yes. Sila po'y ating pong batiin sa pamagitan ng awit. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. At papasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay ang pagpalain sa tuwid-tuwi na. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. I-cheer naman natin ang kanyang mga pamilyang kinabibilangan, at gayon din po lahat ng mga ipinanganak sa araw na ito. Palakpakan po natin sila, i-cheer natin ang kanyang mga pamilya. Hallelujah! Praise the Lord! At amen sa ating Panginoong Diyos. At ngayon ay ating pong tignan ang mga comments na ipinarating po ng bawat isa sa atin. Tingnan natin kung hindi po magkakaroon ng problema itong monitor natin. Yes, how are you, my dear Brother Ernel? Yes, every step, every nation, ang ating star sender po ng Panginoon. Shoutout binyan sa bandang United States of America. God bless you and the whole family, and even your academic work. At gayon din sa mapaglakbay na yung ginagawa po ng Panginoon. Maraming salamat din sa pinagkaloob mo na 235 stars. Pahalapakan natin. Thank you very much. Puri ng Diyos. Kayo po patuloy na pagpalain at pangunahan ng Panginoon sa araw-araw. Yes, gayon din mula sa ating kapatid na yes, purihin natin ang Panginoon at kapatid na Beta Gallego ng Kawayan City, Isabela. At sa General Gabriel Gallego family, palapakan natin ang kanyang comment. Ay maraming salamat sa napakagandang awitin. Yes, how great thou art. Yes, thank you po. Welcome to God be the glory. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din mula sa ating kapatid na how are you, my dear
Elijah Tangonan, yes, dyan sa Batang Mekawayan, Bulacan, sa Atlubier Gables Tangonan family, palapakan po natin sila lahat dyan, ang kanyang comment, amen. At gayon din ang kanyang another comment, good morning po, Bisya, Palito, and to all, thank you very much, likewise. At gayon din po mula sa ating kapatid na, yes, purihin natin Panginoon mula sa kapatid na how are you, my dear Abeta Dear Lucas Mariano, diyan sa bandang Spain, Madrid, Spain. Shout out bigyan at God bless all the Filipinos there. At gayon din God bless Mariano family. Ingat kayo dyan pagpala ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord ang kanyang comment. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. God, amen. With one emoji of prayer. Thank you very much. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear? Yes. Yes, Sister Norabel de la Cruz. Yes, nice to meet you in this live streaming. Shout out bigyan sa bandang Cabanatuan City, Nueva Ecija. God bless de la Cruz family at gayon din ang iyong anak na kung saan ay birthday niya kahapon si Jairo de la Cruz Calis. Palapakan natin siya. God bless the whole family po rin ang Panginoon. At dahil ikaw ay nanonood ngayon ay awitin natin ang personalize ang iyong anak. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jairo de la Cruz Cali. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan natin ang birthday celebrant Jairo de la Cruz Calis. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Check naman natin ang kanilang pamilyang kinabibilangan and more birthdays na dumating sa buhay mo. Yes. Ang comment natin kapatid na Norabel de la Cruz. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And million and billion, amen to the Lord Jesus Christ. Hallelujah, praise the Lord. Again, di mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear? Yes, yes, puri ng Panginoon. At, yes, nagkakaroon po ng diferensya, hindi po natin mababasa lahat. Well, sino man kayo na nag-comment, mga kapatid sa Panginoon, nakita kong pangalan ng kapatid na Lemry Salino Dato, yes, nakita kong pangalan ng kapatid na Kumaring Lennon Alsaga at sa lahat pa na di ko makita. At gayon din ang mag-asawang Pastor James and Amelida Celestra ng Talim-Ayon ng Binangon Rizal. At gayon din ang kapatid na Nanay Nelda Nuna ng bandang USA. At gayon din ang kapatid sa Minerva de la Cruz yan sa bandang Calaga City, Batangas. At gayon din ang kapatid na Tita Corazon Navarro dyan sa bandang City Balanga, Bataan. At gayon din ang mga iba pa na kung saan hindi na po natin na ma-determine kung sino pa kayo. Sister Carmelita Capuli ng Maribeles Bataan. At gayon din ang kapatid na Norly Magat dyan sa bandang Novaliches sa Quezon City, Metro Manila. At sa lahat pa, yes, puri ng Panginoon Diyos. Thank you so much for your presence. Salamat po sa inyong mga comments. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page, Bishop Lito Tangonan. At gayon din, salamat po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride on Ministry. Nakita ko rin mukha ng ating kapatid na Brother Tisoy Garcia dyan sa Bandang Hermosa, Bataan. Sa Adolobidyan at God bless you all. Puri ang Panginoon ng patuloy, ang Diyos ang siyang patuloy na magpala sa inyong lahat dyan. Puri ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang Ride on Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa atin. At sorry po sa mga iba, hindi ko mabasa ang inyong mga comments. Pero pag meron na pong makasama na makatulong ay pwede pong at gayon din kung ma-upgrade ang ating ginagamit na nakagamitan ay hindi na po mahirap na kung saan ay matuklasan po natin na mabasa ang inyong mga comments. Pero anyway, thank you very much for all of your inspiring, uplifting and challenging, na mga comments, especially your presence. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin, shout out sa lahat po ng mga taga-Luzon. Yes. Shout out po sa lahat ng mga taga-Visayas. Hallelujah, praise the Lord. Mga taga-Mindanao. Hallelujah. Sama na rin natin ang West Philippine Sea. Hallelujah. At gayon din ang Sabah. Lahat po ng mga overseas Filipino workers.
At gayon din lahat ng mga bansa sa buong mundong ito at lahat ng mamamayan. Palakpakan natin. Shout out, God bless lahat ng mga churches, mga church workers, mga lay and officers and leaders at gayon din lahat ng mga kaanib. Membro, purihin natin ang Panginoon, mabuhay tayong lahat. Patuloy tayo na pagpalain ng Diyos sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Batiin naman natin mga kasama diyan, sabihin natin, peace be with you. Yes, peace be with you at gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord at gayon din ang ating pambansang pagbati, tas natin ang ating kanang kamay. At gayon tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. At gayon nilagay natin ang ating kanang kamay, tapat ng ating puso. At tayo po yung sandali, tignan naman natin sila eye to eye, face to face, na meron pong kasamang napakasarap na mga ngiti natin. Palapakan natin ang Panginoon. Palapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord at amen sa Panginoon. Yes. Yes, mga kapatid sa Panginoon, lilipas po ang buong linggong ito. Haharap tayo ng panibagong buong linggo mula Lunes hanggang sa darating na linggo. Kaya ngayon pa lamang ay i-declare natin, mga ka-ride-on sa Panginoon, for victory and success and for a good life. Productive life na punong-puno ng pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya mabuhay kayo lahat. Sinasabi ng Ride-On Ministry, God bless and protect us all always. Through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ our Lord and Savior. Kaya amen sa ating Panginoon. At sa muling paggigita, ang abang lingkod ng Diyos ay pansamantalang nagpapaalam mula sa episode 494. Nasa 494 na tayo. Baliktarin mo man, 494 pa rin. Yes. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Pagdating ng Sabado, wow! 500 episodes na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga tumatabaygay. Gayon din ho sa lahat po ng followers. Purihin natin, Panginoon. And may we have a happy life itong buong linggong ito, mga ka-ride-on sa Panginoon. Kaya nga ho, pansamantala nagpapaalam po ang abang lingkod ng Diyos mula sa episode 494 tungo sa maraming episodes pa. Mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantala araw po ng linggo alas 10 ng umaga. Ang oras sa pagkakataon na ito ay 12:06 ng katanghaliang tapat. 12:06 ng katanghaliang tapat. And yes, may we continue to receive the embracing and uplifting love of the Lord Jesus Christ every day ng ating mga buhay. And may we enjoy also the whole day at gayon din ang buong magdamag na ating pong haharapin. Yes. God with us, Emmanuel. Babay po sa bawat isa atin. Hallelujah. Praise the Lord.